Sa pagpaparming kasi mga buddies, sa paggugulay, minsan nababaliwala yung galing. Kailangan matalas. Galing ka nga, hindi ka naman matalas, wala rin. So kailangan kombinasyon yun, matalas. Tapos medyo may alam ka. Nung tinamnan natin ang kalamansi ito, talagang ito ay napakalaking sugal. Sabi ko nga sa inyo. Ito po kasi binabaha talaga ng medyo mababa kasi itong area na to kumpara doon sa may tanim natin sa may kabila na yan. Kami dito mga buddy, pag nagtrabaho kami, bago namin lipatan yung ibang trabaho, kailangan ma-finish namin yung tinatrabaho namin. Di ba? Ang ganda sa gilid doon. Dali, tatanggalin ko muna yung bunga ng kalamansi. Mga buddy, good morning sa ating lahat. Oh, Romel, good morning. Good morning mga kabady. Oh, sitaw ay dyan, sitaw. Sitaw. Sa pangatlong pitas mga kabady. Yung mga maliliit na nakatago, pag tumitas kayo, ilalabas nyo na para nakikita nyo pagka dahil po iiwan yung slow dyan. Sabihin mo kay medyo sagad ng konti yung pitas na, dahil bunga mga body ito yung sinasabi ko sa inyong kato na yung gapak sa sitaw with miner. Pero yan, napigil naman na, medyo namandal na. Araw-araw in-spray. Uod naman ngayon ng kalaban. Ito mga buddy na kalamansi. Ang ganda na ng kalamansi. Yan, may nakukuha na kayo dyan? Wala pa. Wala pa. Yung kabila doon wala pa rin? Wala pa rin. Puro dito. Puro dito pa lang na. Pag nadadaanan nyo itong ganito, tatanggalin nyo na mga liit-liit na bunga tsaka bulaklak. Ganda na nung dating ng kalamansi. Mumunga na. Kailangan tanggalin itong mga bunga na to kasi para mag-focus siya sa pagpapayabong niya. Kasi pag itutuloy niya kasi yan itong bunga na to, kasi magpo-focus sa bunga. Lahat ng nutrients na makukuha niya lalagay niya sa bunga. Kaya mas mainam kung matsatsaga, unti-unti matanggal. Mel, ayan o, 7 na o. Patabain palaya. Kaya rin sila magpatubig dito ng kalamansi at gulay. Sunod naman dito. Mistisa. Ito yung pinasiklat to, pinalagyan ng daan yung kalamansi para dire-diretso yung tubig. Ito basa pa. Ang palaya dito mga bad. Sa buyer mo, magkano yung ang kilo ng ampalaya? Hindi ko pa tinatanong, wala naman tayong ampalaya pa. Pero sa iba, Maki, 200. 200? Ano kay Buto? Ano natin? Anong matamaan ka ako natin kahit 150 lang. Bay, kahit yung 100 lang. Hindi na ba tayo maghangad doon sa masyadong mataas. Yung 100 lang. Matsyempo natin yung 100 Dalawang pitas lang ang bawin yung gasto. Malamang. Dito, makakaano tayo dito? Mamahigit kalahati natin yung gastos dyan konti na lang yung binabawi natin sa ampalaya.
Si Chris na lang ang pipitas bukas, tsaka ikaw. Sige. Tapos nagtitinor si nanay mo tsaka si Samo. Sige. Pero kahapon, Bukas ko nabibigay upa nila. pero kahapon, Kuya Maki, nandito si ano yan? Sino? Si... Ha? Kaya bukas yan. Hindi pa kaya? Hindi pa kaya laksa niya. Kabady oh, narin buong oh. Uod lang. Ngayon natin niya mga kabady oh. Uod. May dala tayong gamot pang uod mga kabady tsaka pang insekto. Nagmumula kasi ang uod mga kabady sa insekto, sa paru-paro. Pag nangitlog yung paru-paro, uod ang kapalit ng ano niya. Kaya hanggat maaga maaari mabibinsil natin yung mga paru-paro para hindi na sila mangitlog dyan. Once kasi mangitlog ang paru-paro, uod ang kapalit. Marami yun mga kabady, mapino. Hanggang sa kakain na sila ng halaman, doon na sila lalaki. Doon sila malakas manira. Noon. Kala ko Mel, mabe-break na yung record natin sa Lucky Farm. Pangalawang pitas, may gets ang laksa. Hindi nalapitan talaga ng sakit. Hindi nagkasakit ano? Baka sakaling ma-break. Naka dito kahapon mga kabady, 6,000 na good, 1.4 na segunda. Bali 7.4. Kulang pa ng 4,000 para ma-break yung record. Kaya mga kabady. Meron kasi tayo kabady katabi na ano, matandang dito. Tapos atin lumipat yun. Mga kabady yung kalamansi oh, ang ganda na oh. Yun mainit dyan mga kabady, malaki na yan. Ganda ng bulas ng ano. Pag nangyari kayo dito, tutukan nyo ng tubig to eh. Oo. Parang yung pinataba nyo malusaw. May gulit pa na. Oo, tara. Basic. Hey mga buddy, pa-spray tayo ng gulay saka pataba. Mauud eh. Tapos patabahan nyo ang palaya. Tapos patabahan din to sito para magberde ulit yung dahon. Pargahan natin ng nitrogen tsaka Yara Winner. Tinuruan natin sila paano mag-spray kasi mabagal lang lakad niya kanina, tapos malakas ang buga ng spray. Kailangan kasi mga buddy, pag malakas ang buga ng spray, mabilis ka maglakad. Ngayon para makontrol mo, huwag mo pakalakas yung buga ng spray para hindi ka mataranta sa kalalakad. Ganun ang diskarte. Kaya niyan, naka-minor lang oh. Kaya mga buddy, dito tayo sa Lucky Farm. At nabali ito isang upuan. Kaya itapon natin, gawin natin pakinabang. Gawin natin bangkito. Titinor ng gulay. Gawin tayo upuan. Kaya nakapasyal doon sa kabila mga kabady. Nakita nyo naman, busy tayo dito. Dami rin trabaho. Saka bukod pa doon, nakasabay yung kalamansi natin. Papabulaklak tayo. Spray. Kailangan nakatutok, monitor mga kabady, diba? Nakapasyal man tayo doon, singit-singit lang mga kabady, o kaya sa hapon o kaya sa maga. Pero bibriefing naman natin mga tao doon kung ano, tsaka kung ano yung dapat silang, kung ano, tsaka yung dapat nilang trabahuhin, kung paano. Grabe presyo ng gulay ng mga kabady, maganda presyo ng gulay niya. Diba ang ampalaya lalaro daw sa 170 to 200 pesos per kilo.
Tagal na natin nagugulay mga kabady, hindi pa natin, ngayon ko lang nabalitaan na umabot na ang ganyan kataas yung presyo ng ano, ng palaya. Sitaw naman ay 135, 100 pieces. Ginto. Sa palengke nga mga kabady, wala kang mabiling ang palaya. Sana makahabol yung sa atin doon sa kabila. Dumalaga na yung mga ampalay na doon sa kabila mga kabady. Ayun nga, pinapasaksakan natin ng ano, pataba pati sitaw, saka spray. Sana mga kabady, pagkaloob sa atin ng Panginoon na makahabol pa tayo kahit di naman ganun kataas, kahit yung 100 o 80 per kilo. Masaya na tayo sa ganun mga kabady. Kahit pa paano kikita na tayo pagka ganun. Na ano lang siyempre kailangan makalabas tayo ng puhunan para meron tayong pang roll ulit sa panibagong crop. Wala, sagad to sagad talaga mga kabady. Subo-subo sabay ang gastusan, walang pumapasok. Mga gulay natin, yan, nakatanim, wala pa tayo na-harvest. Sabay yung kalamansi, yung gulay dito sa kabila. Mahirap mga kabady. Kakautang-utang. Sama talaga yun mga kabady. Wala, pagka hindi natin ginawa ng paraan, lalong maloloko pagka hindi na tayo pwedeng matras lang kaya nang andyan na yan, nakatanim na. Kagandahin na lang natin, alagaan na lang. Ha? Ayan mga kabady. Iyo, Tito Jay. Oo, sino, sitaw. Sandal ko pa. Ali. Sa tunugin. Ay, sa ibenta. Gawin natin ng paraan. Na, lower do. Ma. Actually mga kabady, lahat naman ng gulay ngayon mataas. Okra, kamati, sili. Sili, ano daw? Magkano ba yung sili? Magkano daw yung sili, Jay, panigang? 60 yata. Tapos siling Taiwan, yung maanghang mga kabady, 400 ang kilo. Ano nga, gaano kaginto yun. At ito mga kabady, update ko muna kayo dito sa tanim natin dito. Ayan, tumubo na yung pangalawang huling tanim. Doon kasi yung huling tanim mga kabady, yung 1 kilong pang last. Ayan, tubo na oh. Tapos casualty ng kalamansi natin dito ay 150 puno. 150 puno yung casualty mga kabady. May pasobra na yun. Pinabilang ko kay Harvey kahapon yung mga kalamansing uhulipan. Ayan, 150 times mo sa 50. Yan ang panghulip mga kabady. Wala pa tayong ano, kaya possible mga next week. Sabi ko kay Harvey, kahit mga next week na or bago magpasko tayo maghulip. So yun. At bibili tayo ng 150 piraso panguhulip natin. Yan talaga mga kabady. Sugal Pero pag naabsuelto naman natin ngayong tag-araw to, at napaganda natin ngayong tag-araw, napalaki natin mga kalamansi na yan, kahit sa susunod na taon na bumaha o susunod na tagulan na bumaha uli, natin masabi medyo ano na to, medyo safe na. Kasi medyo meron pa tayong 6 to 7 months para pagandahin to, saka palakihin. Kailangan alagaan natin mabuti para makuha niya yung tamang laki niya at may laban na siya pagdating ng tagulan or pagdating ng kumbabahaman. Hindi malingid sa kaalaman yung mga kabady, di ba? Nung tinamnan natin ng kalamansi ito, talagang ito yung napakalaking sugal. Sabi ko nga sa inyo, ito po kasi binabaha talaga ng medyo mababa kasi itong area na to kumpara doon sa may tanim natin sa may kabila na yan, yung tabing kubo.
Yan, dito. Malalaki natin kalamansi na ini-spray ng kasalukuyan. Mas mababa to. Kaya ito sabi ko, sakripisyo, sugal, na wala tayong kasiguraduhan kung mabubuhay ba yung kalamansi o hindi. Sa kagaya niyan, dumating yung sakuna, binaha tayo. Although marami din namang buhay, marami rin patay. Nasa 300 puno to, mahigit mga kabady. So halos nahati siya, mga kabady, ang namatay. Pero swerte pa rin dahil may natira pa, diba? Kung hindi naman natin uhulipan yan, hindi natin tataman ng panibago, napakapangit naman. Parang ngipin ng tao, diba? Kaya kailangan huli pa natin para maganda. Siya rin lang sumusugal tayo, lubos-lubusin na natin. Pag na-absuelto naman natin yan mga kabady, kagaya nung kalamansi nating malaki, kita nyo naman, pag na-absuelto wala nang kahit bumaha, diba? May panglaban na sa kasi malalaki na, matibay na yung katawan, matibay na yung ugat. So handa na siya makipagbakbakan sa mga sakuna mga kabady. Huwag lang yung kagaya nito na maliliit pa talaga. So itong mga tanim natin na to mga kabady, sana pagkaloob sa atin ng Panginoon na makatsyempo tayo at masulit yung bawat gastos at bawat pagod namin. Lang lagi natin pinagpipray mga kabady nang maka-absuelto man lang kami sa pagod namin. Tatapon Jay. Yun lang mga kabady, kape tayo. Timpla ni RJ, katamis. Naglugaw ko na ang kape. At yun pala mga kabady, update ko din kayo malalim na yung tubig sa ilog. Kaya napagdaan ko, nakalibel na siya. So ikakasa natin yung solar mamaya nang sa ganun makapag-karga tayo ng tubig do sa drum sa kabila, sa extension, para makapag-spray tayo ng pandamo bago natin siya patabaan. Kailangan malinis muna natin ilalim bago tayo mag-apply ng abono para sa kalamansi. So mga 1 week siguro pwede na tayo magpataba sa kalamansi sa kabila. Prepare lang natin yung mga kailangan. Tapos magkakasala rin tayo ng makina dito tsaka mga lona. Hintayin lang natin tumubo yung mga huling tanim natin ng palaya mga kabady. Pwede na nating sundutan ng tubig yun at tsaka pataba yung mga nauna nating itanim na palaya na 3 kalahating lata. So bali total nito mga kabady ay 7 kalahating lata. Ang bawat isang lata ay naglalaman ng mahigit 500 seeds mga kabady, or 500 buto. So ganun po karami yung nakatanim natin ngayon dito. Tapos meron tayong pipino at saka hindi ko na matandaan kung ilang kilo itong sitaw natin. Possible to mga 6 yata o 7 kilo o 6, ganon kasama na mga ganon mga kabady. 5 to 6 kilos yung nakatanim na yan. Kasi yan mga kabady, 9 kilo lahat. Diba kinain nga ng bibe, kakahulip namin, ayun. Pero ayan, maganda-ganda naman at nakakulong na yung mga bibe. Pamaya-maya at papahinga lang tayo, magkakape tayo, mas umpisa na natin trabaho natin mga kabady. Kailangan kasi marunong tayong mag-prepare o marunong, alam natin yung mga tatrabahuhin natin para alam natin ipagkasunod-sunod. Hindi yung talon-talon na ganun yung trabaho, hindi. Kami dito mga kabady, pag nagtrabaho kami, bago namin lipatan yung ibang trabaho, kailangan ma-finish namin yung tinatrabaho namin. Kung hindi man ma-finish, may maiiwang isa kinabukasan para tapusin, ganon. Hindi kami hahakbang ng isang hakbang papunta doon sa kabilang trabaho na maiiwan pa yung may matitira man trabaho doon sa ginagalaw namin o sa kasalukuyang tinatrabaho. Kailangan pag iniwan mo yung trabaho, matagal ulit bago mo siya trabahuhin, ganon. So ngayon, ang set natin ngayon, magkakasa tayo ng mga makina, lona, at magkakarga ng tubig sa drum. Kung magawa ko yung spray na to, makakapag-spray din tayo siguro mamaya. Pinabili ko na si Kaka ng ng
gamit nito. Pumunta si Kaka sa bayan, pupunta rin siya doon, so nagpasabay na tayo sa kanya. Sira kasi yung mga goma, yung mga pinaka-o-ring niya mga kabady, kaya ayaw bumomba. So yun, sana magawa natin. Sinugal na natin mga kabady pagbili nung kaysa sa online pa mamaya sumablay na naman. Pero yung unang bili hindi naman sayang mga kabady, magagamit naman natin sa power spray natin pag nasira. Kaya lang kung matatagalan at magkakabiri yung trabaho natin, nagpabili na lang tayo mga kabady ng, alam ko ang isa nun ay 100, so apat yun, so 400 pesos mga kabady. Napakaliit lang na goma, ganyan lang. Tapos nagpabili na tayo mga bagong bolt para sa pagkakasan natin ng makina, para mabait yung mga tornilyo, hindi yung kusinterol. Nakabisit magkasan ng makina mga kabady pagka gamit na yung mga tornilyo, di ba? Siyempre mga kinakalawang yan, maganda kada nagpapalit ka ng tornilyo para hindi masakit sa ulo. Kailangan bago. Yun ang pinaka din, kumbaga parang maintenance din. Sain-sain muna tayo mga kabady pala. Kumukulo na. Sa pagpa-farming kasi mga kabady, sa paggugulay, kung minsan nababaliwala yung galing, kailangan palitan ng patalasan. Kailangan matalas. Magaling ka nga, hindi ka naman matalas, wala rin. So kailangan kombinasyon yun, matalas tapos medyo may alam ka. Tayo mga kabady, tayo magaling. Hindi rin tayo ganun katalas. Lang tayo, nasa kalagitnaan lang tayo ng may konting nalalaman, may konting knowledge mga kabady, tsaka may konting diskarte. Yun lang tayo, hindi naman tayo sobrang galing na. Kung nagmamagaling, hindi ako ganun. Hindi kami ganun. Kasi kailangan na matalas mga kabady. Kailangan magaling kang mag-monitor, mapagmasid ka. Mapag-aaralan mo yung mga galawan ng mga gulay, mga pananim mo. Para kung sakaling atakehin ka ng mga insekto, mga naninira, kung matalas ka, papunta pa lang sila sa gulay mo, malalaman mo na, makapag-action ka na, magagawa mo na yung first step na first aid para sa mga halaman, diba? Kung hindi ka matalas, hindi ka mapag-ikot, mapag-monitor, mayayari ka. Ang makikita mo na lang na nakasalakay na malala na pala yung sakit ng halaman. So mahirap ng gamutin pagka ganun. Talagang uubos ka na ng libu-libong piso sa pagbili ng gamot. Kung matalas ka sa mga ganyan, nakita mo pala, umpisa pa lang, so hindi ganun kalaki magiging gastos mo kakabili ng mga pesticide, ganyan. Kasi makakontrol mo na siya. Kailangan patalasan mga kabady. Sa larangan kasi ng gulay ngayon, sa pag-aaralan at nakikita ko mga kabady, hindi na uso yung palakihan ng bunga. Ang importante ngayon, pakinisan ng bunga. Ayun ang importante. Malaki nga yung bunga ng gulay mo, diba? Ang pala, malaki nga yung bunga. Puro pagat naman ng uod, puro tusok. Wala. Ngayon kahit na hindi ganun kalaki, pero quality, makinis, perfect. Ganun mga kabady. Kaya kailangan patalasan. Parang pag-monitor ng kalamansi, pag na-delay ka, yari ka. Kailangan alam mo i-timing. Pag na-delay ka kasi, hindi mo alam, puro sundot na pala o puro tusok na pala yung mga bulaklak ng kalamansi mo. Tsaka ka pala mag-i-spray, wala na sense yung in-spray mo, marami lang natusok, diba? Kaya kailangan matalas. So mga kabady, dala na natin itong ating solar at kakasana natin. So madamo na dito mga kabady, yung extension madamo dito, itong kalahati lang naman, pero yung taas malinis. Hihigup ng hihigupin to. Pagtingin ko kayo na nakalibel.
Kulang pa. Mga isang araw, 2 araw pa siguro bago pumasok dito. Hindi pa pala nakalibel nun mga kabady. Kala ko nakalibel na. Nakita dito yung tubig sa ilag yun. Kakasana natin, nandyan na yan eh. Isa ibalik pa natin doon. At least nandyan na yan, naka-ready na. Sabi ko na nga pe. Hindi pa umabot ito. Ay kakataas lang ng tubig eh. Siguro nga natin dito. Ikititin yung tubig, yung lupa. Tao lang, kakamali rin. Wala ako, nakalibel na kanina. Kakasana natin para pagka meron tubig dyan, handa na tayo. Yan mga buddy, naikasanan natin yung makina dun. Ito, sira na. Ito palit niya. Ewan ko lang, baka sakali. Ito kasi yung kanyang pump mga buddy. Sira ang pump, pero hindi yan kukuha. Ito, Jay, kalagay mo to. 4 to mga kabady. 2 sa taas, 2 sa gilid. Ito isa. Tapos ito. Yan. Sana okay. Pag hindi okay, ito isang bago. Nandiyan sa'yo. Ito, ayan, nasira na yung pinaka ano niya, sing-sing. Dapat kasi buong ganito. Ito, tinan niya, wala na dito yan. Hula-hula lang mga kabady. Kumbaga sana, lakas tira, lakas tsamba. Diba? Paslak mo muna to. Balik mo muna to. Para tanggal kabit. Dinali sola, nakalimil na daw ka. Hindi ka siguro, baka sakali. Baka kaya may bara. Masin na natin mamaya doon. Maan pa yung tubig. Layo pa. Hindi pa masyadong mababaw pa. Ba't kayo na nakalibel doon sa pilote? Nakapanahon talaga yung naninira sa sitaw kahit yung dito sa amin mga kabady meron maatras ang talbos. Kaya ayan, susundutan ng pataba. Tuyo ayan, matubigan. Patubig tsaka spray. Talbos. Dinali may pipino, Jay? 1 week pa mga kabady. Sasabog na tayo ng pataba dito. Kalamansi natin sa extension. Ayan na sila. Ito
lang tayo doon. Tingnan natin yung tubig. Baka mamaya may barado lang kaya di pa pumapasok or mababaw pa. Para malaman natin. So ayan mga buddy, nakasanay yung makina natin. Under na lang natin yan. Diesel na lang pala ang kulang. Diesel. Lona na lang, lona. Jay! Bumibo ka! Magsalita ka! Nasaan ba ano yan? Sa may isang tudling na yun, no? Yung panay yung tubo. Yung walang masyadong hugat. Ito. Ha? Ito yung poste na yun, no? Ito. Yung kasunod nitong kawain na to. Ganda. Sisira dyan ka eh. Nakabadyo. Ganyan kaya kalaki sa ano, anaconda. Takbo. $60 meters. Ito di 8 mga kabadyo. Yung lapad oh. Yung lapad oh.